At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po si Sarah May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station at dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, 7:48 ng umaga. Batiin ko muna si Ma'am Mife. Sabi niya pa, good morning po Ma'am Sarah May. Greet ko lang si Sir Micolo, maestro na Santa Barbara School. Happy birthday, sir. Ayan, happy birthday, teacher Micolo. Ayan, good morning po sa inyo at sa entire teachers, staff dyan sa Santa Barbara School. Hello po, good morning po sa inyo. Good morning din ha, kay Tita Cristina Alabata. Oo, kahapon no, marami siyang mga sinabi, comment pala sa atin, hindi natin nabasa, medyo challenging ang ating signal minsan dito sa loob ng aming on-air booth. Ayan to. Good morning po sa inyong lahat. Tanong ngayon. Pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa isang organization na ang kanilang target na laging tulungan or most of the time ay ang mga Muslim youth. At natutuwa po tayo dahil may mga ganitong mga proyekto para po sa kanila. No? Dito siguro sa atin kasama ang Altec, ito yung pinaka first time mai-interview ako na ito ang kanilang focus. Kaya naman po ang ating tanong ngayon, kung bibigyan ka ng pagkakataong makatulong sa ating mga young people na Muslim, ano po ito at bakit? I-text nyo po sa 0916-296-6625 o kaya ay mag-comment sa ating FB page sa 1116 DXAS, your community radio. Pag-usapan natin. Ngayong umaga, makakasama po natin ang President and Founder ng Muslim Youth Development Alliance, Zamboanga City Federation, at siya rin po ang member ng Local Youth Development Council dito sa ating lungsod. Pag-uusapan po natin ang kanilang mga ginagawa para po sa Muslim youth. At siya nga po ay part ng MYDA o itong Muslim Youth Development Alliance. I-welcome natin via Zoom si Sir Alian Kuli. Sir, good morning. Welcome po sa ating program. Ayan, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buenos dias a todos. Ayan, maayong buntag sa tanan. So, first and foremost, I would like to say thank you so much for inviting us today. So, sa mga listeners natin, thank you so much po for being with us today. So, yun po ma'am, thank you. Yes, oo. And welcome po dito sa ating program. Sir, no, nakakatuwa dahil ito po ay, tama po ba ako, ang focus ninyong tulungan ng inyong organization, ang ating mga kabataan na mga Muslim. Pwede nyo po ba akong bigyan po ng dahilan? Bakit po ito ang naging focus nyo? At siguro pwede nyo rin po i-introduce mismo ang inyong organization. Okay po ma'am, sa mga tagapakinig po natin, so Muslim Youth Development Alliance, it is an organization that I established since 2023 po. So Muslim Youth Development Alliance is a youth-led Muslim youth organization dedicated to empowering young people through leadership development, education, community engagement, volunteerism, and spiritual growth. Our mission po is to develop morally upright, social, responsible, and empowered Muslim youth who actively contribute to community development while upholding Islamic values. Ano po ang naging dahilan natin, sir? Bakit ito po ang naging focus natin? So, isa po sa mga dahilan po, ma'am. So, actually, nakaupo na po ako sa Local Youth Development Council in Zamboanga City, where the Local Youth Development Council po, ma'am, it is
Kumbaga, it is an avenue para mabigyan po ng opportunity ang bawat youth participation, representation sa Zamboanga City. So I observed po ma'am, doon sa council, it is kumbaga composed of various youth organization and youth serving organizations in the city, which is isa po sa na-observe ko doon ma'am is wala pong representation coming from the Muslim youth community alone. So I decided po ma'am na mag-establish po, mag-create ng organization, and I decided na i-register po ito sa Local Youth Development Council, and it is officially registered since 2023 po. Yun po. Ayan. At pwede nyo pa po i-describe sa amin, ano po ba kasi ang na-observe nyo? Bakit nakita nyo na need ito na i-register, need ipaglaban, need na tulungan? Ano po ang nakikita nyo ngayon sa mga kabataan nating Muslim? Isa po sa mga challenges po namin ma'am bilang as a Muslim youth, isa po talaga sa mga problema ng kabataan na Muslim is yung lack of participation sa mga youth initiatives, programs, and activities. So, yun po, nabigyan po natin ang mga kabataang Muslim ng avenue para po mabigyan sila ng pagkakataon makipag-participate in different youth activities po sa city ng Zamboanga. Kasi alam mo, naniniwala tayo na anuman ang background, laging may potential itong batang ito. Tama po ba? Exactly po, ma'am. Wala po sa relihiyon, wala po sa tribo, wala po. Yes. At tama po ba, gusto natin na maging way ito para ma-stop ang stigma, ma-stop ang discrimination, at makita nila na kung ano ang kaya ng iba, kaya din ng ating mga kabataang Muslim. Tama po ma'am, kasi marami naman po sa mga kabataang Muslim na may potential po ma'am in terms of, in terms of leadership, in terms of, may mga iba't ibang kakayahan po, especially yung mga kabataang Muslim. Yun nga lang po ma'am, hindi lang po nabibigyan ng opportunity to showcase. So this is the perfect avenue po ma'am para mabigyan po ng pagkakataon yung mga kabataang Muslim. To share their ideas, their opinions, and promote peace. To be exact po, ma'am. Ako, alam niyo po, ang lagi kong nakikita, minsan nga pang nag-uusap kami ng husband ko, matatalino. Kapag bigyan mo ng pagkakataon mag-aral, may kaibigan po ako na matalino po, Muslim po siya. Skillful din po ang ating mga kabataang Muslim. Sir, may nagawa na po ba kayong activity for them? At pwede niyo po bang i-explain sa amin? Kasi yung iba po, pag sinabi pong Muslim, ito po ba yung Tausug, Sama, Badjao? Ito na po ba to under sa Muslim? Pwede nyo po sa amin ni-enlighten. Okay po ma'am. Ang composition po kasi ma'am ng Muslim, it is, kumbaga, may mga iba't ibang tribo po tayo. Kasali na rito ang Tausug, Maguindanao, Maranao, at iba pang mga tribes. So, wala po kami ma'am sa qualification po ng organization, kahit anong tribo po ma'am, basta isa kang Muslim, you are qualified to be part of the organization. So, eto ma'am, babasahin ko po yung mga activities na nakonduct namin. So, alhamdulillah, we've been, year 2023 up until 2026 po ma'am, it is a productive year for Muslim Youth Development Alliance. One of our notable activities was participating in the Zamboanga City Youth Summit and Local Youth Development Council Exposition, where we showcase our programs and accomplishments alongside with youth organizations in the city. We also actively participated in the Barn Voters Education Program, helping raise awareness among young voters regarding the importance of informed participation in the Bangsamoro Parliament election. So during the month of Ramadan, ma'am, we conducted our weekly Ramadan Symposium series in various barangay in Zamboanga City. So successfully nag-conduct po kami ng more than 20 barangays within the month of Ramadan in Zamboanga City, ma'am. So in collaboration with the Barangay Council and Sangguniang Kabataan in barangays po na kinakandak namin sa Zamboanga City. So we invited different Islamic scholars, shared valuable lessons on faith, character, and community service. These gatherings, ma'am, were accompanied by free iftar meals. So, namimigay na po kami ng free iftar sa mga community, ma'am. We're donors po
yun po, ma'am, binibigyan po kami ng ng mga donation. So yun po yung ginagamit namin para magbigay po ng pack meal sa mga communities na pinupuntahan po namin. Marami po ba So ang another major Yes po, another Yes major. po, ma'am, marami po, ma'am. Another major initiatives po namin, ma'am, is nagkakaroon din po kami ng Ramadan Grand Iftar po, ma'am. So in every barangays po, ma'am, like for example, in Barangay Patalon, Labuan, Ayala, Sinubong, Talisayan. So, pinupuntahan po namin, doon po kami nagkakandak ng activities. And marami po, ma'am, nag-a-attend, ma'am. It is open for all, especially sa mga Muslim community po, ma'am. So, mostly siguro umaabot ng 400 to 500 participants po ang uma-attend kada barangay po, ma'am. Wow. Okay. Yung edad po niyan, anong age bracket pong pwedeng umattend? It is open for all po, ma'am, since Ramadan Symposium po yan. Okay. So, pwede bata hanggang senior. Yes po, ma'am. So, and also, ma'am, we also participated in moon sighting activity organized by National Commission on Muslim Filipinos po, ma'am. So, alongside with Muslim youth organizations and scholars po in Zamboanga City. So, isa rin po sa mga activities na ino-organize din po ng mga Muslim scholars ay nabibigyan po kami ng pagkakataon to participate. Okay. Sir, no, bale po, ito po bang mga gagawin nyo ay meron pa po ba itong chance na maulit pa sa future? Yes po, ma'am. Actually, annually po ginagawa po namin yan siya. Every year po talaga, especially the month of Ramadan, wala po talaga kaming hindi po namin napagkakaligtaan na ginagawa talaga namin annually. In fact po, meron na po kami ngayon more than 100 members in the organization po. Okay. May kanina na mention niyo po, no, education skills. Ano po particularly ang naituturo natin sa ating mga kabataan pagdating po sa mga skills, or paano ba nila pwedeng ma-discover ang talent nila, saan sila magaling, paano niyo po ginagawa 'yon? Okay. Regarding po sa education po, ma'am, and skills, we also partner sa mga TESDA po, ma'am, at nagkakaroon po kami at nabibigyan po yung mga kabataan nating Muslim ng pagkakataon to may mga slots po binibigay sa amin ang TESDA at nagkakaroon po ng pre-training. Yes po, NC2 po sa mga Muslim youth. Okay. Ito po bang mga Muslim youth na nagiging participants natin? Usually po, ano po yung background nila? Like for example, out of school youth po ba sila? Or ongoing pa as a student ba sila? Ano po yung nakikita natin? Sino usually ang nabibigyan natin ng tulong? Yung nabibigyan po namin ng tulong, ma'am, it is open naman po. May mga students po coming from the various universities po nakakapag-participate sa mga organization, at may mga pagkakataon din naman po na bibigyan natin ng pagkakataon ang out-of-school youth, ma'am, sa mga programs na nakikipag-partner po kami sa mga TESDA po. In fact po, last 2 years ago, nagkaroon po kami ng memorandum of agreement together with the TESDA, PARN TESDA po, na nabigyan po kami ng slots para sa mga out-of-school youth na Muslim po. Ano po yung training na binigay ng TESDA sa ating mga kabataan? NC2 po yun siya, ma'am, regarding po sa Arabic language. And sa palagay niyo po, ano pa po ang dapat bang matutunan ng ating mga Muslim youth? No, kung dapat na lagi nilang nasa isip nila, dapat ito ang gawin, ano po yun? So siguro, ma'am, kailangan po talaga, ma'am, yung mga kabataan natin maging participative po. Wala po tayo, despite of our differences po, wag po tayong mahiya, at kailangan po natin mabigyan ng pagkakataon para marinig ang ating boses. Kasi po lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinaglalaban, may kanya-kanyang siguro as a Muslim, kailangan din po marinig ang aming pinaglalaban, which is, kasi ma'am, we are prone to stigma, ma'am. In fact, kami, like, yun po ang pinakamasakit na katotohanan. Once kasi Muslim, sinasabihan po kaming mga terorista. In fact, from the word itself, Islam, yung religion po namin, it means po salam. From the word salam, we are promoting peace. Yun po ang ibig sabihin, ang kahulugan po ng Islam ay peace. So, yun, we are actually promoting peace. Hindi po
wala po sa katuruan ng Islam to promote violence and extremism or terrorism, ma'am. So yun po kailangan namin siguro i-promote at saka i-spread as an awareness po Siguro in the po, community. yes po, i-explain din po natin sa ating mga tagapakinig. Kung may mga pero kahit alam nyo po, no, Musliman or Kristiyano, pareho man ang ating mga nakikita. Kung may mga nagawang mali, pare-pareho man actually yung kung dito sa kabila, nakakagawang magnakaw, meron naman din po sa kabila, di ba? Kumbaga, wala po sa talaga yan, background. Pero pwede nyo po bang ipaintindi sa amin, bakit minsan po, may mga nakikita kami or tayo po na mga Muslim na nasa kalsada, parang yung hanap buhay nila ganito. Pwede nyo pong ipaliwanag para mas maintindihan din po ng ating mga tagapakinig, ano ba yung challenges nila? Bakit nga ba sila nandyan sa kalsada? Bakit nga ba may nakikita rin tayo na yung iba siguro, kapit patalim, ito ang nagagawa nila. Para makita po nila anong yung help na pwede nilang ibigay, no, sa ating Muslim youth. Kahit hindi nga sa Muslim youth, kasi may mga challenges din dito sa Christian side, no? Sige po, sir. Siguro, ma'am, based on my own opinion and based on my own observation, ma'am, isa talaga sa mga challenges namin as a Muslim community, we are being left behind. We are being neglected sa mga opportunities at saka sa mga mentality na rin ng mga siguro ng aming tribo, like, to be exact, as a tausog, kasi like isa po sa mga po namin, paniniwala po namin, yung inaalaw po nila makapag-asawa ng maaga. So that's magkukos po yun siya, ma'am, wait lang po. Like for example, mga estudyante po, ma'am, if magkakaroon po ng pagkakataon na mabuntis sila ng maaga. So isa yun sa mga rason, ma'am, kung bakit tayo patuloy naghihirap. So hindi po, karamihan po sa amin, hindi po nakakapagtapos ng pag-aaral. That's why we are actually promoting education talaga, kung ano po yung kahalagahan ng edukasyon. So para maiwasan po natin yung mga ganitong problema, ma'am. So yun po, ma'am, at saka kailangan din po natin na mabigyan ng pagkakataon at mabigyan ng opportunity ang mga kabataang Muslim, kasi po, ma'am, as I mentioned earlier, we are being left behind talaga, ma'am. Kaya alam niyo po, masaya tayo na kayo ay nakapasok bilang member po ba? Tama po? Sa local youth? Yes po, ma'am. Oo, kailangan po talagang may mag-lead. Kailangan po talaga may boses. Kasi kung ano ang mga benefits, mga karapatan, mga privilege ng nasa Christian side, yun din dapat ang karapatan na meron kayo. Minsan, lack of support kasi ang nagiging dahilan. Exactly, ma'am. Yes, bakit ganito ang estado ng ating mga kapatid na Muslim. No, minsan, again, judgment tayo agad, pero kung may mga nabubuntis ng mga aga sa kanilang side, may mga ikinakasal ng adolescent stage sa kanila, meron man din dito. Kaya di ba, instead na magkaroon ng panghuhusga, tingnan po natin ano ang pwede nating maitulong. Ano po ang panawagan? Yes, ano po ang panawagan po ninyo? Kasi alam niyo po, nakakasakit sa damdamin na talagang may nagsasabi ngayon, we are left behind. Kami ay nane-neglect. Ano po ang gusto nyong ipanawagan po sa ating gobyerno, sa ating mga tagapakinig, para maibangon po natin ang dignidad ng ating mga Muslim na mga kabataan? Okay po, ma'am. Unang-una po, ako po ay nananawagan sa ating mga from the national to the local up until sa barangay government po natin, ma'am, na dapat po bigyan po natin, magsilbi po tayo ng tapat at pantay-pantay sa ating nasasakupan. Wala man po sa relihiyon, wala po sa tribo, kailangan kung ano yung pangangailangan ng bawat representasyon ng inyong nasasakupan, kailangan ninyo po paglingkuran ng siguro ng pantay-pantay. Walang makalamang, kasi as we observe, ma'am, during the activities in the community, kung activities po ng mga iba't ibang relihiyon, grabe po yung mga preparations nila, but during the month of Ramadan, during the Eid, we are nothing. So dapat po bigyan niyo po halaga ang inyong nasasakupan, dahil hindi naman po lahat ng botante ay Christians. Hindi naman po lahat ng botante ay, we are also your wag people. Lang, so siguro po sabihin natin, wag lang during election nyo kami pahalagahan. Yes, exactly, ma'am. Tama po. So yun po yung panawagan ko, dapat maging pantay-pantay. I'm not against the other
religion and tribes, ma'am. Pero yung sa akin lang po, yung pagiging ano nila, yung pagiging Fair. Pagiging fair nila, ma'am, para sa lahat. Mahalaga po yan. Kaya po alam nyo po, kung may mga gustong mag-represent pa sa inyo, sige po, no, praying na talagang ma-push nyo po yan at makapasok po kayo. Yes po, para mabigay naman ang mga proyekto, yung kung anong pangangailangan po ng ating mga kabataang Muslim. Siguro po ano rin po ang advice po ninyo, no, dahil nga sa poverty, minsan ay hindi na nagiging walang chance na ma-educate ang ating mga Muslim youth, especially ang ating mga kabataang babae. Hindi walang access sa education. So dahil mahirap, hindi na napag-isipan na kailangan kahit ang marriage on time. Ano rin po ang panawagan nyo po sa inyong mga kapatid na mga Muslim na mga babae para sila rin po ay matulungan nila ang kanilang sarili na maiangat po ito? Okay. Unang-una, ma'am, nais ko lamang pong sabihin sa mga kabataang Muslim, especially sa mga kababaihan, na dapat po maging maingat po tayo, dapat maging mindful po tayo, lalo na sa actions po natin, kasi mahirap po ang buhay ngayon, lalo na we are being, we are actually prone to criticism. We are, hello, ma'am? Yes po, naririnig po namin kayo. Okay. Continue lang po. Akala ko parang nag-stop po. So anyway, going back po, ma'am. So kailangan din po natin mabigyan ng hustisya ang representasyon natin bilang isang Muslim, kasi ang ganda po ng Islam, ang ganda po ng relihiyon, pero may mga Muslim po na bibigyan ng sila po yung nagiging dahilan kung bakit po nagiging bad image yung Islam as a whole dahil sa actions po ng iilan. So kailangan po natin, ma'am, maging maingat sa actions po natin dahil nag-reflect po ito hindi lang sa ating pagkatao kundi sa ating relihiyon. Alam niyo po siguro kasi nakikita lagi pag Muslim United. So nangyayari pag may isa na nagkamali sa buhay dahil nga united kayo, yes, nare-represent siya agad. Dito kasi parang sa kabilang side, 'di ba, parang isolated minsan yung case. Kasi siguro may unity kayo lagi, 'di ba? Kasi madali po kayong like may assembly, andyan nagpa-participate po. Ano po naman yes, ang panawagan nyo sa mga kabataan natin na hanggang ngayon ay talagang lumalaban ng patas. Hanggang ngayon talagang tinatry na makasurvive every day. Hanggang ngayon sinusubukan na siya rin sana magkaroon ng mga privileges like access to education, like ng tamang trabaho. 'Di ba? Ano pong inyong mensahe sa kanila? Unang-una, ma'am, nais ko lamang pong wait lang po. Unang-una, ma'am, nais ko lamang pong bigyan ng halaga ang ating decision sa buhay. So, hindi porket hindi tayo nakapag-aral, hihinto na doon. So, dapat po maging bigyan po natin halaga ang ating decision sa buhay, lalo na po ang pag-aaral, hindi lamang po sa secular education, even po sa Islamic or Islamic studies, kailangan din po natin mag-aral. Alam niyo kung bakit? Kasi ito po yung pinakamahalaga, lalo na sa amin bilang isang Muslim, ma'am, dahil wala pong halaga ang ating buhay dito sa mundo kung hindi tayo mag-prepare for our life in the hereafter. So kami, ma'am, isa po sa mga prinsipyo namin, isang Muslim, hindi lang po kami mag-rely sa ating buhay dito sa dunya or dito sa mundo. So, kailangan din po natin ihanda ang ating sarili sa ating kamatayan, ma'am. Ito may nagsabi po from Christina Alabata, bawat isa ay mahalaga at pantay at sana lahat mahalaga sa mata ng mga tao. Ayan, Tama po, ma'am. Yes, maraming salamat po kay actually tita ko to listening from Cebu. Yan, si Tita Christina Alabata. Sir, ano po yung mga exciting gagawin pa ninyo nga ulit ngayon at paano pwedeng mag-participate ang ating mga kabataan? Sino-sino ang pwedeng mag-participate? Actually, ma'am, we prepared an annual plan, ma'am, for this 2026. So, isa po sa pinakamalaking activities na hinahanda po namin, ang the first ever
Muslim Youth Summit in Zamboanga City. So, probably, ma'am, by December po, ma'am. So, we are preparing siguro for more than 1,000 participants, youth Muslim youth in Zamboanga City. So, this is the first time na magkakaroon ng Muslim Youth Summit, ma'am. So, we are looking for partners and sponsorship in the future, ma'am. Mm-mm. So, yun ang isa sa pinakamalaking program na hinahanda po namin para sa mga kabataang Muslim. Mhm. And ngayon po ba may may mga partners na po ba tayo diyan na nagsabi na tutulungan namin kayo? As of now, ma'am, wala pa po kasi as of now nasa Cotabato pa po ako and Okay. we are yes po. So siguro right after few months, ma'am, uuwi po ako ng Zamboanga City to prepare. Mm-mm. So baka may mga listeners po tayo ngayon na gusto nilang kahit papaano mag-support, mag-collaborate po sa inyo, no? Ano po ang inyong panawagan, message sa kanila? Actually, ma'am, we are looking forward talaga, ma'am, to collaborate and to create networking, ma'am, especially sa mga different agencies and organizations, ma'am, as much as same yung objectives natin, same yung yung purpose natin, yung goals natin. So, wala pong problema sa amin, ma'am. Paano po sila pwedeng kumontak sa inyo, sir? So, may official page din po kami, ma'am. So, and at the same time, pwede naman po sila mag-message sa akin directly. Ano po yung official page nyo po? Ang official page po namin, ma'am, is Muslim Youth Development Alliance, Zamboanga City. Okay. Yung profile pic mo niyan, baka mamaya may katulad po para maano na po wala nila. po, ma'am. Logo lang po namin. So far, wala naman po katulad ng official page. Yes, okay. So yung official page po nila ay Muslim Youth Development Alliance. So active naman po doon, no? Pwedeng mag-contact, may sumagot right away. Yes po, ma'am. Right away po. Yung mga officers ko, yung PIO po. Ayan. Oras po natin, mga kaibigan, 8:14. Sir, lastly, in total, ano po ang inyong encouragement na gustong gawin? Una, para sa ating mga Muslim youth. Second po, para sa pangkalahatan. So, unang-una, naniniwala po ako, ma'am, na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. So, wala po. Okay. Kailangan po natin maging parte. Yes. Ayan, Sir Alian. Ayan, medyo nagkaroon tayo ng internet problem, pero yun nga, no? Nasa portion na tayo kung saan binabanggit nga ni Sir Alian na huwag mawala ng pag-asa. Ang mga kabataan, ang pag-asa ng ating bayan, ng ating future, no? And kahit ano po ang inyong background, Kristiyano man o Muslim, di ba? May chance po kayo. Sir Alian, medyo nawala po kayo pero nagbabalik naman po kayo. Sige po, continue po. Ang mga bata ang pag-asa ng ating bayan. Okay, ma'am. Going back, naniniwala din po talaga ako, ma'am, na kami po ang kabataan na ang pag-asa ng bayan. So sa dinami-dami po ng problema ng ating komunidad, ng ating bansa, kailangan din po natin, ma'am, may mga iilan at matitirang maging parte po ng solusyon. Dahil sa dinami-dami, lalo na ngayon, ma'am, na very alarming po yung mga kabataan na i-engage sa mga violence. So wag na po natin dagdagan na maging parte ng problema. Magkaisa po tayo upang masolusyonan ang bawat problema ng ating komunidad, lalo na po ang kabataan. Yes, at ako ang panawagan ko, mag-aral kayo ng mabuti. Kung gusto nyo pong magkaroon ng boses sa gobyerno, walang masama pumasok sa politics as long as yung integrity mo, yung heart mo, malinis pa rin at yung interest for your brothers and sisters ang bit-bit mo doon, pwede ka. 'Di ba? Mag-aral ka ng mabuti, maging active ka sa mga SK, maging active ka sa ating city council, government hanggang makaabot kayo sa taas at magkaroon kayo ng tamang representation at kung ano man ang need ninyo, 'di ba yung representative nyo, party list ba ang pasukin nyo, ma-represent kayo at maibigay ang para sa inyo, mangarap po kayo para sa inyong ano po ba tawag dyan? Katribo? Ano po ba? Para po sa inyo mga katulad po ninyo, di ba? Kaya nyo pong gawin. Ano ang kayang gawin ng Christian side? Kaya nyo gawin. Ang dami kong kakilala. Pag sinabing tausog, matatalino. Pag sinabing sama badyaw, napaka-skillful.
'Di ba, mga bata pa lang, hindi mo pwedeng ano yan. I mean, yung paano sila mabuhay, ang galing. 'Di ba, paano mag-survive every day? So, yan po ang ating panawagan. May idadagdag pa po ba kayo, Sir Alian, bago po tayo mag-end? In addition po, ma'am, especially this coming 2026 Barangay and SK election, I encourage our youth, especially, this is in general, ma'am. If you are capable enough at maganda po ang intention ninyo, so, then go. Kailangan po natin maging participative, lalo na ngayon sa election. Kailangan po may mga katulad po natin na maging involved sa politika, na kailangan mabigyan ng representasyon ang mga kabataan, ng magandang representasyon. Mm-hmm. Kasi nasasayang po ang position, ma'am, if napupunta lang po sa mga walang kwentang yung purpose just for the position, just for the money, and for the fame and everything, di ba? May mga ganun. So kailangan po yung busilak ang puso para sa mga nasasakupan, para sa kanilang pinagsisilbihan. Magkaroon ka ng pangarap at manatiling mabuting tao. Yan ang magbibitbit sa'yo para magkaroon ng magandang kinabukasan ang inyong community. Sir Alian, maraming salamat po sa oras at panahon na binigay nyo dito. Kung may mga kailangan po kayo na like mga announcement, contact nyo lang po ako para ma-disseminate po natin ang information dito. Nagsabi rin again, Tita Cristina, tama, thanks po sir. Ayan, siguro yung sinabi mo, ang mga kabataan, ang pag-asa ng bayan, kasama yun doon ang ating mga kabataang Muslim. Sir Alian, maraming salamat. Ingat po kayo dyan sa Cotabato. Naka-experience po ba kayo dyan ng lindol nung mga nakaraang araw? Sobrang lakas mo. Sobrang lakas. Ingat po kayo. Pero wala namang mga aftershocks na. Wala naman po. Wala na po. Ayan. Ingat po kayo and God bless you. Muli nakasama po natin ang Presidente and Founder ng Muslim Youth Development Alliance, Zamboanga City Federation, Sir Alian Culi. God bless you po. Thank you, ma'am. Assalamualaikum. Ayan, maraming salamat din pala kay Sir Brixon, kay Sir Rogina, na patuloy pong nagbibigay sa atin dito ng mga resource person para makita natin yung mga kabataan natin, yung mga ginagawa. Sana ganyan po, no? Hindi yung nalalaman natin na Chene Lansyada, Chene Bumbiyahan, Chene Taman Invite Man Marijuana. Sana yung mga ginagawa ng ating mga kabataan. Kaya mahalaga na naka-highlight, na-emphasize natin sila dito para ma-encourage yung ibang mga bata na iwasan yung mga ganyang bagay. Ito yung magandang gawin, di ba? Palawakin natin yung ganitong information. Tulungan natin ang mga kabataan natin. Oras po natin 8:20 ng umaga. Bago po tayo magtapos, announcement po muna. Kahapon medyo nagkaroon po ng pangamba doon sa may Barangay Santa Maria kasi nga hindi naging aware ang community doon na magkakaroon po ng SIMEX activity ang ating Zamboanga City Police Office. So kahapon nga, no, kahit ako nakalimutan ko na meron palang simulation exercise na gagawin. So pag sinabi pong simulation exercise, yan po yung kinakandak ng ZCPO para po maghanda kung halimbawa may totoong senaryo ng shooting, ng hostage taking, hacking, robbery, and bomb explosion, alam ang gagawin. So kahapon, dahil hindi alam lahat na simulation exercise lamang yun, so akala totoo. So ang drama kasi kahapon doon sa Santa Maria, kunwari may hostage taking. Oo, so akala ng iba totoo. So actually nag-viral pa, now lang. Hindi po totoo yun. Yun po ay simulation, parang role play, drama, in short, para alam ng ating mga kapulisan anong gagawin. So siguro, no, observation lang natin kahapon, wala lang crowd control, oo. At nakita natin doon, during simulation, manadagad syempre masiatrakan na area, yaman video, oo. At doon na sila, pero doon na rin ata nagtaka, porque ansina. Oo, alaya pwede sabi, drama lang. So, eto po, another announcement, may gagawin ulit, sa July 2, simulation exercise afternoon. Okay, yung mga AOR, sa Divisoria, Tetuan Police Station, Santa Maria ulit, at Sinunok Police Station and
Police Station 11. So again huwag maalarma kung sa mga nabanggit natin na police station. Alam nyo na siguro pag sa Barangay Putika, under ka ng Divisoria Police Station. So yung mga na-mention ko na mga police station, yan yung mga lugar, AOR, under ng AOR ang pwedeng magsagawa ng simulation exercise. Okay? At bukas, July 3, meron din 8 a.m. to 5 p.m. So ano ang ating dapat gawin? I-observe mo muna kung totoo ba yan o hindi. Para kung mag-post ka, alam mo ba kung totoo o hindi. Kay igual ko mo ayer, yan man kalat na Facebook, pensaba sita de berasan chene hostage taking akina Zamboanga. So negali amo. Oras natin mga kaibigan, 8:22 ng umaga. Ayan, kung halimbawa naman totoo na talaga, parang hindi naman role play, o tawagan nyo po ang number ng police, 0977-8558-138. Again, 0977-8558-138. Pwede rin po kayong kumontak, no? Ayan, sa inyong police station kung saan po kayo under. Oras natin mga kaibigan, 8:23. Good morning kay Tristan Gulay na nag-text sa atin ngayon. Nag-chat pala sa atin. Buenos dias, Ate Sara. Buenos dias también contigo, Christian. At syempre, yan po ang ating mga balita sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga tagapakinig natin sa radyo at Facebook. Maraming salamat sa ating technician, Kuya Rolando Alfonso. Abangan nyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sincoman. Syempre, magkarinigan tayo muli dito bukas alas 7 ng umaga, Monday to Friday. Ako po si Sarami Tulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.